Isang magandang hapon po sa ating lahat mga bro. Natapos na tayo dun sa DB Audio na amplifier. So ito naman ang isunod natin, yung ProMac. ProMac ito na model number EB-502SD. So ganun din ang trouble nito mga bro. Nilabhan din natin yung pinaka-main amp nito. Sinabay natin dun sa DB Audio. Dahil sa sobrang daming mga kinalawang, may marami puno din ng alikabok. Kaya ngayon yung board niya, napakaganda na mga bro, napakakinis na rin. Parang nagmukha siyang bago. Kaya lang may mga parts dito na mga putol-putol na nalaglag na sobrang kalawang mga bro. Tututuro ko lang, may diode dito. May resistor din dito, may mga resistor na laglag. Tapos may sunog din mga bro. May sunog na mga resistor dito. Naku, lakas ng dumaan na tricycle ah. So kailangan isa-isahin at tanggalin natin yung mga power output transistor nito. Malamang may shorted ito mga bro dahil may sunog tayo nakikita na resistor. Hindi ako nagkakamali, 100 ohms ito. Kaparehas dito sa kabila. So dalawang sunog to nakita natin sa ngayon mga bro. So kailangan isa-isahin natin at tanggalin natin lahat ng power output transistor niya dyan. Tapos palitan natin yung mga naputol na mga P-parts dyan na nawala na mga bro, pero nakasulat naman dyan, o kaya may pagkumparahan naman tayo sa kabila. Medyo madali lang naman yan. Kaya lang pati mga drive dyan, isa-isahin natin mga bro dahil may sunog nga. Pag once na may shorted output nyan, lahat ng drive kung saan channel yun nagkaroon ng shorted, doon tayo mag-focus. Isa-isahin natin yung mga drive din. Pero bago natin i-troubleshoot yan mga bro, maganda na kasi i-troubleshoot to pag ganitong napakalinis na. Minsan kasi pag yung ibang customer na nagmamadali, gusto nila magawa kaagad kasi gagamitin, yun, hindi na natin nalalabhan. Pero ito kasi talagang, sabi naman na mayari, okay lang, mga ilang araw basta malinis na ang husto. Kaya maganda to mga bro, makintab na, maganda na mag-troubleshoot pag ganyan. Dahil kitang-kita na natin yung mga parts. Pero bago natin i-troubleshoot yan mga bro, shout out ko lang tong ating mga mahal na kapatid na mga vlogger, mga bagong kaibigan at mga dating kaibigan na mga bro sa ating YT World. So shout out sa inyo dyan mga bro. Kapana Adventure TV, Vanessa Tablon, Rusni Baikar, Agnes Mix Channel, Rohana Channel, Rodjoy Fishing Adventure, Kabiwas, Buyet Arias Official, Nubsay TV, Ricky Bilaong TV, My Solo Adventure, Digimix, DGM Mix Vlog, at saka si Digimix TV mga bro, Secret Hunter Channel, Rinan Fishing Adventure, Mariel Official, John Pax Willis, at saka si Joy Galagar Vlog mga bro. Pakisuportahan po natin ang kanilang mga channel at hindi kayo mabibigo dyan mga bro. Yan ang sinuportahan nyo, siguradong babalikan kayo niyan ora mismo. O kaya kinabukasan. So, troubleshoot na natin itong ating gagawin na ProMac. Doon sa DB Audio, medyo hindi ganong maraming nasira kasi wala naman tayong output na nakikita shorted. So, dito kasi may sunog, malamang medyo mahaba-haba ang laban ito. Kasi may nakita tayong sunog na parts, sigurado may output dyan na shorted. So sa ngayon, baklasin muna natin yung pinaka power output transistor niyan, yung 8. Baklasin natin lahat, check natin kung alin yung shorted. Doon tayo magpo-focus kung saan channel siya nagkaroon ng shorted. Kasi once na dito na channel sa left ang may shorted, dito lang, doon lang tayo sa left kadalasan kasi ang pag ganun lang, doon lang may problema. Maring hindi naman sabay, bihira ang sabay na left and right magkaroon ng trouble mga bro. So troubleshoot ko lang mga bro, update ko na lang kayo mamaya pag nakita ko na at baklas ko na lahat yung mga kailangan, mga sirang pyesa dyan. Isa-isahin lang natin yan mga bro, medyo mahaba-habang laban yan. Kailangan natin dito ng sipag at tiyaga dahil hindi naman tayo kagalingan, tamang-tama lang. Idaan lang natin sa sipag at tiyaga. Yan ang pinaka-importante mga bro. Kasi pag may tiyaga, sigurado bigas-bigas, pambigas-bigas natin, sure bull yan mga bro. Lagi sa bigas ang nakapokus.
Okay, update talaga ulit mga bro. Doon talaga eh. So tuloy natin itong ating ginagawa na ProMac na 502 na amplifier mga bro. So nabaklas na natin lahat yung at na-check na natin yung lahat ng mga sira. Sa ngayon, ito ang nakita natin mga sira mga bro. Isang power output transistor, dalawang 5 watts na 0.25, yung dalawang 100 ohms na natusta, tapos yung mga putol na 680 ohms at saka 33 key, at saka isang diode, at saka mayroon pa isa din mga bro, yung 3.3 na laglag na, kaya hindi na nasali dito mga bro. Ang kulang pala nito, hindi pala natin napakabitan pa ng 5 watts na 0.25 na dalawa. Yung fuse niya okay naman dalawa, yun ang nakapagtataka mga bro. Buhay yung fuse na dalawa pero may shorted tayong output. Tapos bumigay pa yung ibig sabihin matibay yung fuse na nilagay dyan, hindi man lang bumigay. Dahil nag-open na yung 5 watts na resistor dito. So kabitan muna natin pala ng 0.25 para ma-testing na ikabit natin sa kanyang transformer. Para mabayasan natin kung mag-normal na yung bias. Pag nag-normal na yung bias, share ko lang to sa mga bagong nag-aaral pagka-electronic technician na katulad natin mga bro. Kailan bago ka magpalit ng power output transistor, kailangan normal na yung bias para maiwasan lang na masiraan ka uli ng power output transistor. Dahil na pag malayo yung mga nasa probinsya mga bro, medyo mahirap paghanap ng mga parts. So kailangan laging safety lang yung power output transistor. Dahil medyo may kamahalan din. Pero pag dito sa Raon medyo may mura lang. Kaya sa mga probinsya halos times 2, times 3 ang price niyan mga bro. Rebs! Mamaya tayo naman mag-usap sana. So palitan muna natin mga bro yung 2.25 kasi yun ang hanapan ko muna. Nakalimutan ko palang bumili sa Raon, pero baka mayroon pa akong mga reserva niyan, hanapan muna natin. Tapos saka natin palitan yung power output na transistor niya. So update ko na lang kayo ulit mamaya mga bro. Yung iba na palitan na natin, ang kulang na lang yung 0.25. Naikabit ko na yung mga nandito na ibang sunog, napalitan ko na. So ang kulang na lang itong 0.25 na 5 watts dalawa. Tapos kabit natin sa transformer para malaman natin kung titino na yung bias voltage nito mga bro. So update na lang mamaya uli mga bro. Ito tuloy natin mga bro itong ating ginagawa na ProMac. So kinabit na natin sa transformer niya mga bro. Nakabitan na natin lahat ng parts ng mga sira at binayasan ko na yan mga bro. Normal na yung left and right na bias. So patugtugin na lang natin. Patugtugin muna natin na wala pang power output. Gamit lang yung tweeter. Tingnan lang natin kung normal yung left and right niya na tunog. Kasi pag once na normal na yung tunog niya ng left and right, kung maganda na siya, pwede natin palitan, ikabit natin yung kanyang power output transistor. Kabitan din natin yung sira na isa, yung E1941 yun. So patugtugin lang muna natin ito, gamit lang yung tweeter kahit wala pa yung power output transistor. So power on natin. Power on tayo. Yan. Yan, volume tayo. Mahina lang yan mga bro kasi wala pang power output transistor. Tsaka wala pang tawag nito. At saka tweeter lang yung ginamit natin. Yun. So narinig natin, malinaw naman. Saan ba nakakabit yan? Sa left. So ilipat lang natin sa right. Tingnan natin kung maganda rin yung tunog ng right channel. So ito naman yung right. Yun, ayusin lang natin. So okay naman yung right, left. Okay. So okay naman yung left and right natin. Kabitan na natin ang power output transistor. Tama, may binili tayo na power output transistor. 4 la, puro letter A yun, E1941 kasi mayroon pa tayong extra dyan na C5198.
Yung naubos natin yung E1941, yung PNP. So okay na, left and right natin. So kapitan na natin ang power output para matapos na ito mga bro. So patayin ko muna para kapitan natin ang power output transistor para magkaalaman na. Salpa ko lang yung power output transistor mga bro. So bago ko pala ikabit ng tuluyan dun sa board yung ating power output transistor mga bro, so ipakita ko lang yung pinalit natin na power output transistor. Ito na yun mga bro. Iba talaga sa original, iba na, ito na yung bibili sa round sa ngayon eh. Yan yung mga number niya, medyo maliliit tapos medyo malabo, hindi katulad ng original na malaki at malinaw yung number. Yung sa kanila, kahit pares number, pero iba na numero, iba yung ano niya. Pero doon pa rin doon sa suki ko na binibilihan ko sa round. Medyo maliit niya number niya tapos medyo malabo. So try na lang natin ikabit para magkaalaman na siya. So tuloy natin tong ating ginagawa na ProMac na 502 mga bro. Naikabit na natin yung power output na transistor niya na 8. So, sound check natin mga bro, kinabitan na natin ng speaker yan para malaman natin kung okay na kasi medyo hapon na naman mga bro. Medyo mahaba-habang laban nito dahil medyo nagluluko yung bias, may mga yesa pang nagluluko kaya nisi-isa ko ulit mga bro. So, power on natin. Volume tayo. Sa kantidad ng 2,000 pesos. Bumbaha nga masunog amplifier. Bumbaha nga mayad nga nagatak-ok-ok. Bumbahan tudo-tudo agad papingas unto kaupod mo. Bina-vlog ko? Pina-practice ko lang ba? So left channel pa lang yan mga bro. Mamaya ilipat natin sa right channel. Bomba. Medyo babad lang natin ng konti para sigurado lang. Libangan lang ba? So lipat lang natin sa right channel. Okay na yung left channel natin. Dito naman tayo sa right. Para matapos na mga bro, medyo hapon na naman. Pause. Zero volume na, mayroon pa rin tunog ah. Patayin ko muna. May sira pala itong volume mga bro, zero volume na, mayroon pa rin tunog, malakas pa rin. Magugulat yung may-ari nito, kailangan palitan natin yung pinaka main volume. Sa right channel, pero sa left channel okay naman siya. Pag naka-zero wala nang tunog, yung right channel lang, kahit naka-zero na yung volume, mayroon pa rin tunog, malakas pa rin. Ano ba yan boss? So palitan muna natin yung pinaka main volume para matapos na ito mga bro. Kasi hindi pwede itong kahit naka-zero volume na siya, malakas pa rin yung tunog. Pag magugulat yung kapitbahay mo nito, malamang pakaibarangay ka. Kasi malakas pa rin kahit naka-zero volume na eh. So palitan lang muna natin mga bro para sigurado lang. May mga bago naman tayong reserva dyan. Papaalam na lang natin sa may-ari na sira din yung volume niya.
palitan ko lang. So ito na mga bro, napalitan na natin yung pinaka main volume nito. Ito yung luma niya. So power on tayo para matapos na mga bro. At maggagabi na. Volume tayo. Yan i-zero ko. Yan, zero. Yan ang normal. Pag siniro volume mo na siya, wala ka na talagang marinig na tunog. So babad lang natin. Sa right channel na yan mga bro. So okay na mga bro. At maraming salamat sa inyong panonood mga bro. At magandang hapon po muli sa ating lahat. Babad ko pa ito ng todo mga bro bago ipatubos sa may-ari.